The Book, the Blood, and the Blessed Hope. Salamat ta sa nindot kaayong awit mga igsoon. And this morning, ipadayon nato mga kaigsonan, the church, churches in the New Testament. Ang title sa atong mensahe mga kaigsonan, part number 12, sa The Church in Jerusalem. The Church in Jerusalem. So please, let's all stand. Open your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 10, and we are going to read verse number 11. Together, go. Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this privilege once again that we could hear your words, O God. Daghang kayong part sa kalibutan karon nga ang imong pulong dili available. Ang imong pulong lisod kaayo hisgutan kay naay mupasipa sa mga Kristohanon and other parts of the country today naa sa panaggubat. I pray that you will bless the Israelites nga naa sila karon sa nagatubang sila og gubat, Lord. I pray that you will bless them, give them wisdom, protection. And I pray, dear God, that you will bless also the Prime Minister, that you will give him wisdom kung saon pag dala ang mga nasod, Lord. And I pray that you will bless us also today, that you will give us wisdom sa imong message. I pray that you will empower me, O God, to deliver your message to your people and help us, Lord, to honor you as we worship you, O God, in spirit and in truth today. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Now, all these things happened unto them for ensamples. Kung papilion mo mga kaigsunan, unsa imong ganahan? Kanang lain ang musagubang sa lisod nga bahin, unya imo lang tanawon, uy, mao day ni. So, delikado na nga matay sila. So, ako ni, di na ko ni buhaton, kay makadaot di ay ni. Pareha sa nahitabo ni Achan, damay iyang tibok family. Oh, example man to. So will you do what he did? Imo bang buhaton ang gibawal sa Ginoo? Ayaw nagkuha, ayaw nagibutang sa imuhang sa imong kinabuhi, pero gikuha niya, gibutang in the midst of his tent. So sa netabo, nadamay ang tibok family. So kung may unta, di ko anak mo tuman, di ko anak mo buhat, pastor, kay kuyaw kayo, madamay akong pamilya. Pero the tithes is just the same. Ang tithes ba? The same ra gihapon sa gibuhat ni Achan. Gibawal sa Ginoo, ayaw kuha. Ningon na Ginoo, iuli imong tithes. Ayaw dad. Kung asa ka gapuyo, ayaw itinil, do not keep it where you live. Pero ang gibuhat sa mga Christians today, gikip. Unya klaro kayo gingon sa Bible, curse
is everyone, mga kaigsunan. That keep the tithe, wala giuli ba? Diba? Klaro mo kayong gisulti sa Malakay chapter 3. Na, tanan nga nanulis, tulis may tawag sa Ginoo na, gitunglo sa Ginoo. So, unsaon na to pag lampos sa kinabuhi? Unsaon na to pag kabot sa kadaugan sa atong kinabuhi kung nagdaladala ta og tunglo, mga kaigsunan? Tunglo lagi na. Ang uban, dili na ka-imen. Nganong di man mo ka-imen in town? Naanay example gihatag sa Bible. Naanay word nga atong mabasa, warning nga atong mabasa para magkat-unta. Para ang atong agianan, mga kaigsunan, ang atong subayon nga agianan, ang agianan na padung sa panalangin. So our life now is the easiest. Pinakasayo na ni, kinatapos naman ang Bible. Sa panahon nila, wala pa natapos, dili pa sa kalibro, scroll pa, mga igsoon, lisod kaayo. Lisod kay nila ang pagbasa sa Bible. Pero karon gipasayon sa Ginoo, pinakasayon karon. Pero nganong pinakalisod man sa pagpangalagad? Because we do not listen to the instruction, we do not look at the example. Mao na nga kundi ka mo tan-aw sa sample, maglisod jud ka og himo, mga igsoon, sa imong angeng himuon. Kaya wa man ka tan-aw sa sample, pero naa na may sample god. Unya gisuwat ni para sa paglig-on nato, mga kaigsunan. So, let's continue to learn. Unsa may mga nahitabo sa example sa church in Jerusalem para atong i-learn today. So katapusan ni siya nga bahin sa number 5, its accomplishment, mga kaigsunan. This is part number 8. And the remaining 2 atong isgutan karon, which is letter P and letter Q. Letter P, it was kept pure by God. Ang Ginoo mo'y nag-keep, mga kaigsunan, sa church in Jerusalem nga mahimo silang pure. So meaning naa siya'y standard. So kung walay standard ang church, dili siya balaan, mga igsoon. Dili siya pure. Mao na kung atong i-lose ang standard sa atong simbahan, karon kita may gitugyanan sa Ginoo ani. Kung i-lose nato ang standard, so mawala ang pureness. Girescue biyatas Ginoo, gilimpyuhan ta niya, gihimo ta niya pure, gibag-o ta niya, unya gibutang ta niya sa iyang body. So meaning we are cleansed people, and we are put together as one body, which is the body of Christ. Gitawag niya og church. Sama sa Jerusalem, gibutangan niya standard. Kay He is the same yesterday, today, and forever. Kung unsa may di gyud na masipyat ang Ginoo. So kung giunsa niya pag-guide ang church in Jerusalem, the same thing sa atoa. Kay ang Ginoo wala siya trial and error. When He do things, sigurado na nga mauna na siya. So kung unsay gibuhat niya sa Jerusalem, mga igsoon, dapat aton ning sundon, aton ning kopyahon, kay ngano man mauna siya ang pamaagi unsaon ang simbahan sa kanabitong pagpangalaga na Ginoo sa iyang simbahan. Amen? So, gikeep sa Ginoo kanang gibutang ang standard to keep the purity of the church. So, atong basahon ang bersikulo, mga igsoon, mag-learn ta, Acts chapter 5. Sa Acts chapter 5, 1 to 11. Acts chapter 5, 1 to 11. Open your Bible, please. 1 to 11, the Bible says, but a certain man named Ananias, kinsa man ni, and Sapphira, kinsa man ni sila, sa imong pagkaila, walay standard. Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession. Member ba sila sa church? Yes. Member sila sa first church, which is the church in Jerusalem. Walay standard. Pero ang Ginoo gikip man niya ang church, mga kaigsunan, nga pure. So unsay gibuhat sa Ginoo ni Ananias and Sapphira, atong i-review ang ilang kinabuhi. Nakaibaw naman taon sa nitabuan ni. Pero atong basahon og balik, mga igsoon. In verse number 2, the Bible says, and kept back
part of the price. His wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. Keep back. Wala niya gihatag tanan. Nangupya sila mga igsoon, some of the members of the church na maligya og property, unya ang tanang halin gidangad to atubang adto sa kanang mga apostoles o gi-offer dito ang halin sa ilahang gibaligya mga igsoon. Nasuya sila kamisan. Nasad biya mi ikabaligya. Well, gibaligya nila mga igsoon. Pero ang problema, sa desire pa lang, 100%. Mamaligyan niya ito ihatag sa Ginoo. Pagkahali na, wa man nila gihatag tanan. O di ba, daghang kay mga Christian, singon anak karon, maayo lang sa saad, walay tuman-tuman. Hinaya mong amen. Tatanawa, unsa ni nga klase nga simbahan mga igsoon? Nga daghan kay saad, way tuman-tuman. Kumustahon na to ang mga men. Pinangga ta mo karon. Kumustahon na to ang mga men. Kumusta na inyuhang lugar nga gi-pray for Extension Church? Kumusta na ang inyong commitment sa Ginoo? Nagunsa naman mo, nagunsa. Did you pray for it? Did you prepare yourself for it? Did you start visiting? O naghuwat kag unsay imong gihuwat? Di ganahan ang Ginoo anak mga igsoon. Once you put your hands on the plow, don't look back. Kay kung mo-look back ka, wag kay angay sa ministry. Dili malipay ang Ginoo, and God will never use people who is not wholehearted for the work. Kay kung dili ka wholehearted magod, imong gihatag imong kinabuhi sa Ginoo, pero mura ba og ang imong tanaw sa Ginoo wa kay salig ba nga mabuhi ka ta ni kung ato nang ibuhato na ang giingon ni pastor, mabuhi ka ta. Nakaminos ka sa Ginoo mga igsoon nga imong gitagaan sa imong kinabuhi. Amen. Dapat wholehearted ka. Amen. When you give your life to the Lord, ayaw kuha. Don't look back. Sila ni look back sila mga igsoon. Do kwarta ra ni, kuha na ni, butang ra ni ba, nga ilang gibaligya, ilang yuta, piece of their property, gibaligya nila. Unya, tanaway lang attitude ha. Gikuhaan nila, ikaduha, nang hambog pagyud sila. Kinuhaan na, gipahambog pa. That was verse number 3. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Laliman ka na mga igsoon, ang imong pagpamakak ngadto na sa Holy Ghost. Ni promise ka sa Holy Ghost, pagkahuman, ikaw nagkuha ka pagka nalang yun nagkasing-kasinga. O si pagtuon mo sa Holy Spirit, pwede ilaron. Nanguha sila. Gikawatan ang Ginoo mismo. Ni promise ka 100% pagkahuman imong gikuha. Imong gikuhaan. O asa man mga offering na to nga matawag na to 100% pero wa na to gihatag ang 100%. First fruit. 100% man na. Pero na lagi kuyawan ta anak pastor, oy kuya laliman ka anak pastor 100%. Mga igsoon, mo na gipangbantayan gyud namo sa among kinabuhi nga mauli gyud na namo kay di man na amo. Amen. Unya wa sa gyud mi nagbasol gyud. Amen. Kay ang Ginoo ni bless man siya. Amen. Ang saad sa Ginoo nga iya kan tagaan og kanabitong punon niya imo barn. Amen. Ang presence nimo mo burst out with new wine. Amen. Business man na. Makita man tingali ninyo mga kaigsunan how God blesses the business that God gave to us. Amen. Dili man na siya nga
made up story ra. Di man na lilong, nakita ninyo how God works in our life. So, di sa ni siya, di man pwede ipanghinambog nato ng panalangin God sa Ginoo. Pero dapat makita po nato, mga igsoon, that God is true to His Word. He is true to His promise. Ayaw na gyud siya ilara, ayaw siya kanang hinambugi, mga kaigsunan, nga kaya nimo, di ka kinahanglan, Lord. Di na to kayang huwang Ginoo. Gikawatan nila ang Ginoo, dili ang mga apostoles. In verse number 4, whilst it remained, was it not thine own? Imo mana, unta. And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Dili pa kumpleto ilahag gihatag. Unya, una, giilad nilang Ginoo, in their own power man. Mura mag hinambugiro man nga kanabang wa di mo gi-consider ba nga kani iyam nis Ginoo, giangko nimo. Di ba sama kang David, Lord, kinsa man ko nga mo offer, kinsa man ni ako mga katawhan nga mo offer nimo sa mga butang nga imuha. Pero sila giangko nila. Iyan na sa Ginoo, but it is in thine own power to decide whether imong imong ihatag sa Ginoo. Sama sa offering nato. Kay ba man ta nga dili ni ato ihas Ginoo ang tithes, pero naa sa imong power to decide whether iuli nimo o di. In verse number 5, and Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. And great fear came on all them that heard these things. Namatay si Ananias sa pagpangilad sa Ginoo. Pasalamat mo, mga kaigsunan, nga dili na ang imong kinabuhi kutloon sa Ginoo dayon, gitagaan kag chance. Pero wa mo kabantay na ina nga matay. Mga paglaom, kalipay, no? Panginabuhi. Bisan unsaon nimo, hinaot pa makaila mo, mga kaigsunan, nga hagbay na kang pinaningkamot ana gihaguan nimong tamas ginhawa niya, way resulta. Patay man na. Sige kag CPR, sige ka og kanang revive, mga igsoon nya nabunog na lang na wa pa man gyapon na revive. Only God can give life. Muna nga, ibalik sa Ginoo imong kinabuhi, ibalik sa Ginoo ang imuhang paglaom, ibalik sa Ginoo, mga kaigsunan, ang imuhang kadasig. Atos Ginoo ba, dili sa kalibutan? Para ma-revive. Naa sa Ginoo ang revival, mga kaigsunan. So patay ng bana. And the young men arose, wound him up, and carried him out and buried him. Praise God for the young people. O ginaot pa nga ang young people samtang galubong nakakaton. Pero ang problema karon, mga kaigsunan, ang mga young people nakakita sa mga men nga ni-fail sa ilang kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo, but the young people are following the wrong footsteps of the men of the church. Even worse. Even worse. Kaya ang mga men, makashare man sa ilang devotional, pero ang young people, maulaw mo eh. Bisan devotional, di ninyo ikashare. Kaya nga naman, wa man mo nag-devotional, good. Oh. Kaysa diri mo, kuha na, mo disagree. Sorry, pastor, naag-devotional ko. Kaya ako nakita, wag yun mo devotional, Jude. Kung mga young people nga lalaki. Amen. Except ni Andrew ha, kani appeal man si Andrew sa devotional. Pero kinsa pa may laing young people diri nga nag-devotional. Kung wa ka i-share, wa ka nag-devotional. Simple. Di, maulaw lang ko, pastor. Di ka maulaw sa gisugyot sa Ginoo nimo. You should be proud of it.
Church, bao ni gisulti sa Ginoo. Kabantay mo sa panahon sa church in Jerusalem, mga kaigsunan, kung naay revelation ihatag sa Ginoo nila, they will share it. Kung kinsa to na revelation, moari sa atubangan, ug mo share. Niabot ang panahon nga naggamit sila speaking in tongues, mga kaigsunan, kung kinsa to na revelation, dili sila magtungan. Tagsa-tagsa ug share sa revelation nga gihatag sa Ginoo. O asa naman, mo man nagibuhat na to karon. Share your devotional. I-share ang imuhang pakig-ila-ila sa Ginoo. Wala. Mao na mga young people karon, ambot lang kung unsay ugma ninyo, kung di mo mag-usab sa inyong lifestyle, unsay inyong ugma. Nakita man ninyo ang mga men sa mga churches, mga igsoon, not only in our church. Bisag asa nga mga churches, pareha ra kaaway nato, mga igsoon, ang yawa, the same trick. Nga ipahurot ang oras ba ana mga diot-diot lang, wala kay panahon para sa Ginoo, wa kay panahon gani para sa imong family. Luoy kayo eh. Dara ang asawa eh. And it was about the space of 3 hours after. Tanawa ra gud ang pagpangayos, 3 hours. When his wife, not knowing what was done, came in. After 3 hours, maupay pag-abot. Grabe. Diin ka ni siya nagpagwapa. Kinaglan gwapa jud ko kay nganuman manghatag baya meron og dako-dako nga offering. Kinahanglan gwapa jud ko kay i-announce baya mi ana. Ay pasensya gyud wag i-announcement. Verse number 8. And Peter answered unto her, tell me, diin ka nagpaparlor? Dili. Ingon si Peter, tell me, whether you sold the land for so much? And she said, yeah, for so much. O diba? Dako make offering karon? Verse number 9. Then Peter said unto her, how is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door and shall carry thee out. Akong bana, gilubong. Verse number 10. Then fell she down straightway at his feet and yielded up the ghost. And the young men, nanasad, came in and found her dead. And carrying her forth, buried her by her husband. Kumidyahing Ginoo. Mao na nga, giuban gyud silang duha, gikuyog silang duha. O again, tanawa, husband and wife, nagkahiusa, palayo sa Ginoo, di mga lagad. O magkuyog gyud mo. Mura na itabo karon. Damay-damay man mo, ana. In verse number 11, and great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. This is written for our admonition. Nganong wa man gihapoy kahadlok. This is a warning for each and every one of us. That we should give what we have promised. We should do what we have promise to God. Kana, sa ato nang gi-promise, what about what God is asking for? Mas kuyaw na. Are you listening? Kaya kani atong gisaad, ningon ng Ginoo sa kadlaw, ako na paninglo ninyo. Pero kaning gipangayo sa Ginoo, kung di nimo iuli mga kaigsunan, tungluhon kas Ginoo. Diretso ba? So, laliman ka na, kung ikaw guilty ka anak mga kaigsunan, unya maghibong pa ka nga naman ang kinabuhi, lisod man. Lisod yun. Nya, ang imong pagtuo ba, kanang mahadlokon ang imong pagtuo. Naliman ka naon tayo pagtuo, pero mahadlokon. Kung sa may kapuslanan ang pagtuo ang mahadlokon man.
nya makahadlok yun baya ni mga kaigsunan usahay kaning paglakang nato ba, paglayat-layat nato sa pagtuo, makahadlok baya usahay. Pero mao lagi, if you allow fear to stay, it will kill your faith. Pat yun yun imo pagtuo, ana. Mao na nga, pag maka-feel ka o kahadlok, lingi yun sa Ginoo, Lord, take care of my fear. Increase my faith. Yung ana, mga igsoon. Mao na nga kanina, wag tangan silang pagtuo kay gikawatan nilang Ginoo. So Ananias and Sapphira, nasuwat na diri mga igsoon, para ma-learn na to, di na to subayon kung asa sila nagsubay. Oh, that is about finances. Amen? About finances na. Careful ta. Another example, gisuwat diri, Acts chapter 8. Acts chapter 8. Open your Bible, Acts chapter 8, 18 to 24. Kani si Simon the magician. Nasa ni siya kwarta kay daghang kay mga tao believe niya kay kamao mo siya mo magic gyud. Di ba? So, daghan mga tao ni abiban niya, daghan mga tao nga kanang nisunod niya mga kaigsunan, but there is something that he cannot do. What Peter did. Dito na mga kaigsunan. Gisuwat niya sa Bible. Verse number 18. And when Simon saw that through laying on of the apostles' hand, the Holy Ghost was given, he offered them money. No. Di man ako na kaya. Mo ni ba ang pasabot ani? Di good ka soul winning, kanang why Holy Spirit? Kaya ang soul winning, you are allowing the person to receive the Holy Spirit also. And how can you let them receive the Holy Spirit if you yourself don't have? Amen. Libog siya, ni siya nga, nakadawat sa Holy Spirit. Gusto ko anang nga gahom. Abi niya gahom ba, gahom ni, ni Peter. In verse number 19, saying, give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. Gusto na niya mo increase iyang power, kuwangan iyang power, kaya niya ipawagtang ang mga butang, kaya niya ipatunga og balik, pero di niya kaya manghatag og Holy Ghost. Ganahan ko na nga power da. Oh, na 20. But Peter said unto him, ganahan ko aning boldness ni Peter, thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Ayaw gyud haylo-hayluha ng mga tao, mga kaigsunan nga nay pagsalig sa Ginoo. Hello? Unya, subo sa na nga kamatuoran karon panahon na ba? Ngano man, daghan man sad mensahidon nga mahadlok siya muwali ani nga message kay maigo ang dato sa ilang simbahan. Mga kaigsuonan ka na mga dato sa simbahan, kung maunay mensahe ipahatag sa Ginoo og kay baw ka maigo gyud siya ani, ibundak og ayo. Yung mga hawa, pastor, mga igsoon mas may pang muhawa na kaysa butangan kag pisi. Kamantay mo, daghang kayo mga kwadron, daghang kayo luoy ba? Mahadlokon nga mga mensay doon. Mahadlok sila nga biyaan og membro. Mahadlok sila nga, moro ba ni ang tighatag og offering? Wa kay baw nga kung i-measure na mga igsoon og unsay nabilin, sige nagpanulis tawana. Mao nang di na kamao mo respeto og authority. Kay kung dili ka respeto, kung unsay iya sa Ginoo, kana pang ikaw respetuhan. Di ka respeto og authority. Mga kuan man na sila, mga tulisan, mo respeto ba nag authority tulisan nga di man nakamao? Di ba? Tanaw na yung unsa ring gikuan, abi niyag mapalit. Isog kayo. Ang imong kwarta mawala uban nimo. Ikaw mawala ka uban sa imong kwarta.
Tanawa rag unsa ka hait ang mga pulong mga kaigsunan niya miyon ang mga membro karon simbahan, grabe haitan ni Pastor Mawali. Nay hait kayo ay. Naong-naongay yun, naong-naongay. Thy money perish with thee. Sa ito pa mo, kung kwarta, basta ka, huwag tangka. Together with your money. Tungod kay nagtuo ka nga ang gasa sa Dios mapalit. 21. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. So ang pagpangalagad, mga igsoon, dili kwarta mo importante. Ang kwarta, galamiton, tools. Ano sa importante? Tools o ang trabahador? Trabahador. So may kapuslanan sa tools kung may trabahador. So ang trabahador dapat ang kasing-kasing sakto. Thou hast neither part, wa kay part ani nga ministry, tungod kay ang imong kasing-kasing dili sakto diha sa Ginoo. Na kay kwarta, pero di ka pwede gamiton sa Ginoo kay wrong ang imong motive. Mo na kita mag-careful gyud ta mga igsoon, gitudloan man ta diri, gitudloan ta nga unsaon pag-asenso para sa Ginoo, dili in taon ni para sa kalibutan. You may desire things in this world, but that thing should help you how to be more effective in the work of the Lord. Ayog tuguti nga kanang imo mga achievements kalibutan mo na imo palayo hinuon nimo sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. We are praying for vehicles. Daghan kayo nagampo og vehicle mga kaigsuonan. Para asa na? Para sa pagpangalagad sa Ginoo o para sa pagsuri-suri para malayo ka simbahan? Mana ba? Dapat ang tanan nimo pangayoon sa Ginoo para mas mahimo kang effective sa gisugo sa Ginoo nimo. Ingon ana ba ang atong mga desire dili nato tugutan mga kaigsunan nga kanang usbon ta ang atong karakter usbon ba? Oh, what gigna siya wa kay labot ani. Kaning giving of the message of salvation wa kay labot ani. O tanawa mga kaigsunan. Pila ka buk membro sa matag churches nga wala gyud sila dili nimo makita ba nga gigamit sila sa Ginoo sa discipleship. Gigamit sa Ginoo sa preaching of the gospel. Wala mo nakita. Kay ang kinabuhi sa mga Kristohanon karon na problema sa pagpanginabuhi. Kuwang pagani ilang panahon sa pagpangita o kwarta para sa ilang panginahanglan. Nakabantay mo kuwang kung pwede pa lang puna ng adlaw ang oras. Kung pwede pa lang, nga naman, dako kayo og panginahanglan. Pero mga kaigsunan, ningon ng Ginoo, ako'y bahala, ana. Wa nimo nasalig sa Ginoo imong kinabuhi. Ikaw mo na sige pangitag kwarta, mauna sa panahon sa panimbahon, wa ka. Nga naman, nangita kag kwarta. Ningon ng Ginoo, ako'y bahala, ana. Pero nga nung wa man na nabuhat. Giing naman ka si Ginoo, awa kay labot ani kay sayop man ang imong kuan, sayop imong kanang kasing-kasing. Dili right diha sa Ginoo. Kay kung right lang gyud ta diha sa Ginoo, everything should be right. Sakto imong pagtuo nga Ginoo mo provide sa imong panginahanglan, unya makaingon ba ka nga basig wa na mi kanon? Wala. Kay ang Ginoo di man bakakon. Dili sad siya uwahi mo provide. Up to date ang Ginoo mga kaigsunan. Let's read verse number 22. Dara angay buhaton, repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thoughts of thine heart may be forgiven thee. Pagbag-o na doon. Basig pa sa iluon pa kas Ginoo. Why don't you take this advice also of Peter? Pag-usap na mo eh. The easiest thing to do is to perfect your attendance sa church. Pinakasayon yun na. Ang pag-anhi diri, aron maminaw sa mensahe. Why can't you perfect it? Sunod, nahimo na nimo ang imong personal devotion. Pandaya imong personal devotion.
Imong personal reading, personal feeding. Padaya na mga kaigsunan. So kung imo na mabuhat, makita ni may imong kagalingon, you are doing what you are supposed to do according to the will of God. Sa dihang mahimo na mo na imong kinabuhi, makita nimo ang changes. Ang changes sa imong attitude, ang changes sa imong mga desires, ang changes mga kaigsunan sa imong mga pagpanulti, ang changes sa imong mga priorities, ang changes sa imong status sa kinabuhi. Kung ang Ginoo mo'y nagmaniubra sa imong kinabuhi, you are going to thank Him. Mo man nagisulti sa Bible. You are going to praise Him and thank Him for the blessing He gave you. Nindot kayong kinabuhi nga ang Ginoo mo'y nagbuhi. Amen? Nindot yung kayong kinabuhi gyud nga ang Ginoo mo'y nagprovide. Pangayo og pasaylo sa Ginoo. Iinglan siya. In verse number 23, for I perceive that thou art in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Mo ni problema sa mga Kristohanon karon. Sikapan nyo kasing-kasing, kay sigutan man ning bitterness diri. Basig na ay nagtago diha nga bitterness ba? Na? Naba mo'y gipang dumtan sa imong kinabuhi? Gikayugutan? Ang loyo sa mga young people, kung inyong gikayugutan, inyong ginikanan, luuyan ninyo eh. Gano man, ginikanan, sig pamadlong, muragwa ni agis pagkabatanon, mo lagi na sila pamadlong, oy kani agi gyud na sila sa pagkabatanon, okay baw sila nga ang imong gisubay sayo. Hindi ka mamadlong nga ang gisubay sa imong anak sayo punya naagianan imo. Sila wala sila kay baw mo na maugtas sila sa ginikanan kay sumna mga ginikanan na to sige magkuan niya mag-abot-abot din ang mga young people o ya pagkuman mag-istorya din ana pud imong ginikanan day wa mo na ibong na sila something in common. Ngano man, parehas na sila nakaagi na sa imong gisubay o kanay imong gisubay pagkadakong sayop. Unya, proud kay mga young people karon kay mas maayo sila sa gadget. Nagtuo mo nga advance na mo tungod kay maayo mo ana. Mas dako og kadaot ang nahitabo sa inyong kinabuhi tungod ana. Mas dakong damage. Not only emotional, hasta physical, hasta kanang imuhang kanang sa imong health. Attitude-wise, giguba sa imong gadget. O mo kabantay something in common sa mga young people nga addict sa gadget? Way batasan. Amen. Amen. Way batasan yun. Amen. Kana mga bata nga ang mata naras gadget pirmi? Wa gyoy mga batasan. Unya, ikaduha, tapulan. Amen. Way batasan, tapulan, kusog mukaon. Partner yun na. So say ugma ana. Unsay ugma? Mo nagbadlungon gyud mo sa ginikanan. Para sa mga young people na, para sa membro sa church. Nganong badlungon man mo sa pastor? Nganong badlungon mo sa pastor? Kaya ang pastor mo'y gitagaan sa Ginoong mensahe para giyahan ka. Muna iibadlong yun na, itudlo yun na, mga kaigsunan. No hold bars. Way pugong ba? Dapat way pugong. Pipila naman lang pastor karon mga kaigsunan nga way pugong mutudlo. Muna nga ang mga membro sa simbahan nga ang pastor kanang muhatag yun sa mensahe unsay gipahatag sa Ginoo ba? Ang mga membro diha naman sila mga amigo po sa line nga church. May pa na inyong simbahan. O, mo simbahan. O, cool kayo mo, pastor. Eh. Cool kayo. Kulang-kulang ang mensahe tingali. Wa man amo sa amo, okay naman. Okay naman. Og sinim, kuyog kay pastor.
Di ba? Kung kaya na mong pastor. Hindi mo inom ka nag-beer ang pastor. Ang pastor mo inom og beer. Kaya mo mga tao, ganahan, tawag pastor. Ambot na lang mga kaigsunan. Illegal na, illegal. Bisa sa paghangyo, illegal ni illegal, di lagi. Illegal gina, di na pwede illegal. Bawal gina siya. Mao lang nga pipila naman lang kabuk pastor karon nga mo barog. Kung unsay gitudlo sa Ginoo, unsay dili gipabuhat sa Ginoo, ni barog mga kaigsunan, may bawa na karong Disyembre. Pila naman lang kabuk pastor nga nagbarog sa kamatuoran. Well, tingali sa message of salvation, walay problema. Pero mga kaigsunan, ang kanimagong maintenance sa atong Christian life, maumang gud na nagka-problema gud. Mao na nga mga membro diri, kung sa inyong simbahan, ninduta sa inyong simbahan, na may Christmas party. Ang amo, naunsa mo na yung pastor, di man mo ilag Pasko. Pasensya mo ha? Huwag ko'y Pasko yun. Gikan ako diha. Pagkamata na ko sa kamatuuran, nakita na ko, apil na nga sayop. Unya, ipadayon ako, sayop man. Church in Jerusalem never, even once, never nag-celebrate o Christmas. Example na to sila. Never sila nag-celebrate o Christmas. So wala po ta. Mo na nga, Allah, ato ning usbon atong kaugalingon mga kaigsunan, kani mga kasipanan sa itong kinabuhi, ato na ning hinaynayog tangtang. Verse number 24, Then answered Simon, tanawa, mas may pa ni Simon, kaya nakaamgo, and said, Pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come upon me. Mas may pa siya, kaya nibilib pa siya nga, ang Ginoo, kayang dili ipahitabo, ang dili maayo sa iyang kinabuhi. No? Pila ra makabuk membro pastor, i-pray ko pastor. Nga dili may tabo nang imong giwali sa akong kinabuhi. Kaya hindi ko mabunalan sa Ginoo. Wa man maghinom-hinom man, magkagot ang ipon. Pastor, agi kas mo pastor. Suyakan jud kanay mo sa kinan. Malain man ang mga membro tudluan. Ayaw mo pangingonana. No? Kay di mo ipasar sa Ginoo sa iyang panalangin. Example, igsoon, sundo na to. Sakit man, pero kung ikaw mo'y naa sa side sa iniquity, dapat i-quit na nimo ate. Iniquity. I-quit na ini. Ayaw na ipadayon. Namo na angay hunungon mga igsoon, dili ang pagsunod sa Ginoo. Letter Q, it contended for the faith. Ang church in Jerusalem nag-contend mga kaigsuonan para sa pagtuo. Unsa man na siya? Mura bag competition, mura bag ang ilang tinguha gyud, ang ilang gustong i-achieve gyud, ang ilang bag kanang gipaningkamutan mga kaigsuonan pagtuo. Pagtuo sa Ginoo. Na? Tanawa sa Acts chapter 15. Acts chapter 15. In verse number 1, the Bible says, And certain men which came down from Judea taught the brethren, and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. So this is an issue for Apostle Paul. And that is why in verse number 2, When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. So, medyo wala man nagkasinabot ang tuli o ang dili kanang tulion. Kaya ang pagtuon ni Apostle Paul, di naman tulion para ka maluwas. Kinanglan mo dawat ra ka sa gospel of the Lord Jesus Christ. Pinaagi sa pagtuo, luwas na ka.
no need sa tuli. Pero ang Judaizer, kinahanglan tuli man gyud. So, di man sila magkasinabot. Naapektuhan ang pagtuo. So in verse number 3, and being brought on their way by the church, they passed through Phoenicia and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles, and they caused great joy unto all the brethren. So ang mga hintil pod, mga kaigsunan nga nangaluwas, murag hanging ang ilang feelings. Ngano man, sa patuli gyud o dili. So kinahanglan sulbaron ni. Sulbaron mga igsoon kay matandog lagi maapektuhan ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. In verse number 4, and when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and elders, and they declared all things that God hath done with them. So muna ang kaning atong cut-on previously, nag-conference sila for this. In verse number 5, but there rose up certain of the sect of the Pharisees, which believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Nanawa, balik sa karaan mga kaigsunan nga, pag naa ka sa grace, wala naman ka sa law. No, kamo, wala naman sa law. Kaya naman mo sa grace. Ang karon panahon na, church age mga kaigsunan, we are under the grace of God. Grasya ni kanon. Muna ang kaluwasan is only accepting Jesus Christ in your heart as your personal Lord and Savior. Pinaagi sa pagtuo ang imo pagdawat. Dili pinaagi sa buhat. Wa kay maintenance nga good works for your salvation. But you need to show your salvation through good works. Ipakita nimo ang resulta sa imong kaluwasan, pinaagi sa good works. Dili na siya to authenticate sa imong salvation. Kundili, para na mga kaigsunan nga makita gyud tinuod luwas jud ka, kay nausab man. Tempa, nanabay na nga usab? Kumusta inyong attitude? Nanabay na usab? O mao gyapon? Tag samantaan ni mga kaigsunan nga magtanaw sa atong kinabuhi. Verse number 6, and the apostles and elders came together for to consider of this matter. Kaya importante ni, naliman ka, kaluwasan pinagis pagtuo. Ang other side, kaluwasan pinagis pagtuo plus tuli o keeping the law of Moses. Asa man gyud ani? Libog ni. Verse number 7. And when there had been much disputing, naalis na gyud. Si Peter, nibarog siya, and said unto them, men and brethren, you know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. And God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. Wanay tuli-tuli. In verse number 9, and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. In verse number 10, now therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? Look at verse number 11. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved, even as they. Wala na may kalainan. So pagkahuman na nilag dungog mga kaigsunan, kang Peter, then all the multitude kept silence and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God had wrought among the Gentiles by them. Diya pa sila naminaw. So, pag yun, shaky ba? Shaky. Ang reason nga nung nagpabilin ang ilang pagtuo, Judaism man nagpabilin ang ilang Judaism nga pagtuo tungod sa ilang pastor. Kay si James, the first pastor in Jerusalem, Judaism man ang iyahang stand. Naaman ang kang Moses, iya pa man gidala-dala og kanang padayon. No? Though half-brother siya ni Christ, pero unsaon taman, mamayang baruganan. Muna si Apostle Paul and the rest of the apostles, ni-believe sila nga grace by faith rejud.
Mo na si Peter, ni barog yun siya. Ni siya nga, gigamit man sa kus Ginoo, pagwalis mga Gentiles. Unya, ang nakadungog, og nituo, gitagaan sa Holy Ghost, sama sa paghatag sa amo. Sa atua. Sa diyang gitagaan ta sa Holy Spirit. So in verse number 13, and after they had held their peace, James answered, kuyaw na ni da, murag mawa na ni ang kaning kuan, tuli da. Ingon si James, saying, men and brethren, hearken unto me. Simon hath declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for his name. And to this agree the words of the prophets as it is written, after this I will return and will build again the tabernacle of David, which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up, that the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things. In verse number 18, known unto God are all his works from the beginning of the world. Wherefore, my sentence is, tanawa, taas-taas pa iya statement mga kaigsunan, pero tanawa iyang sentence, that we trouble not them which from among the Gentiles are turned to God. Di na nato ni gubton. Verse number 20, but that we write unto them that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood. O sige, okay na nagdili tulion, basta mo-observe sila ni. Abstain from pollutions of idols, okay naman na, sakto man na. And from fornication, sakto sad. And from things strangled, and from blood. 21, for Moses of old times hath in every city them that preach him, being read in the synagogue every Sabbath day. So unsa may gipasabot mga kaigsunan ni James. Dili nato ni pwede wag tangon ang tudlo ni Moses kay pirmi biya ni basahon every Sabbath day. So every service nila mubasa gyud sila og words ni Moses. So lisod kaayo nato kanang tangtangon ni. So mo nay sentence niya, mo nay iyahang sugyot, no, tambag sa mga magtutuo, mga kaigsunan. So para kung atong sabto ni, ang pagtuo is very important. Unsa magyud imong tuhuan? So kanang church in Jerusalem driven by faith gyud sila. Ang faith importante kayo. Nakaroon mangutan ako, kumusta atong pagtuo mga igsoon? Asa man nato gikuha, asa gikan ang atong faith. Kayo sahay mausab-usab yan ang pagtuon nato. Kadaghan sa mga Baptist churches sa una mga igsoon nga di mo celebrate og Christmas karon mo celebrate na ngano na usab man. Unsa may nahitabo? Na? Sadang na-save ko, na membro ko sa simbahan sa Baptist mga igsoon, diha ko naka-learn nga sayop ang Christmas. Ug ni-agree ko, tinuod, sayop gyud tinuod. Pero nga nung daghan naman kayo karon, Baptist churches, mag-Christmas naman. What seems to be the problem? Sayop ba ang natudlo sa una nga karon akong gibarugan? Well, kung ang atong pagtuo nagapanukad sa pulong sa Ginoo, wala sa gibuhat sa mga tao karon mga kaigsunan, di gyud ka mapaling-paling. You will become unmovable, and you will always abound in the Word of God, and your work also will abound according to the Word of God. Mao na siya mga kaigsunan. Mao na nga, kung unsay nakatuna ni mo diri, di na gyud na nakatuna na guna nimo gikan sa Bible nganong mausab, di naman sad. Amen. O nabay kuan ninyo nga nag-desire mo kuan ta mo try ta tapos doon. Sionis, wa jud ni kasuway Pasko gyud.
Kay sa dihang nag-Merry Christmas na, wala naman siya dito. Nagkuyog naman mi. Wag na siya kasuway o celebrate. Unya, daghan kayo mga kaigsunan nga nausab. Nanay musubay na unsay dagan sa kalibutan. Well, some say nga ang desire nila para maka-reach out. So kung panalitan na reach out na nimo and you are doing the same thing, how can you tell him the difference? How can you let him see the difference? How can you tell him the truth? Amen. Kung ikaw mismo nibuhat ka sa sayop. Mas may pamasuko na sila nimo kay nibarug ka sa kamatuoran. Kay para sa dihang makakaton siya sa kamatuoran, makita niya mao diyang nibarug ka. Are you listening? Kaya bitong mag-present me sa cookware mga kaigsunan niya, namag yung mga client nga presentan nga mo offer og food. Dara ang kuan inyong bantayan. Mukaon gay ka, lisod na kay na mo palit. Di naman na siya kasabot sa imong sigutan. Pero di gay ka mo dawat sa iyang food, dakong tendency makasabot siya, mao deng wa ka ni kaon no. Mo na wa mo ni kaon ganina. Pasaylo ako ninyo ha, wa mo ko kay bawgon. Naa di ani poison akong food. Nakabantay gud mi ana na may panahon gud nga makakaon mi ba before presentation. Patay na ko patay ta ani. Mao ginay may tabo. So the same thing mga igsoon sa pulong sa Ginoo. So when you do what is wrong just to gain people, I'm sorry to tell you, you are giving them confusion. So kung Kristohanon ka, unya, nag-celebrate ka Christmas to win the people, lisod ka ayo, confusing ka istanan. Pero ang pangutana, bao bago na yung rason tinuon? For some, maybe. Pero para sa uban nga nagsunod, mauban na gihapon mo yung rason? Kay kung mao nay rason nganong magayo magkagpinaskuhan. Pinaskuhan niya na manggawas na sa Facebook mga igsoon. Pinaskuhan unya. Kung inyong tinguha kalag, nganong mangayo man mong pinaskuhan? Pagklaro mo diha oy. Pagtuo mga igsoon atong ligonon. Tuguti nga imong pagtuo, kinuha nimo sa pulong sa Ginoo. Kay kung ang imong pagtuo gikan sa pulong sa Ginoo, bisag unsa pay buhaton na mga tawo sa imong palibot, nakasayop na sila, ang imong gibasihan pulong sa Ginoo gyud. Di gyud ka masunod nila nga mag tuis-tuis na ang ilang baruganan sa kanang pagpangalagad. Di ka mausab. Kung unsa na learn nimo sa Bible, ni stick ka diha. Wala ka nagpaling-paling mga igsoon. Dahil pa nagkasabot ha? So, pasalamat ang anay example. Pasalamat ang anay church in Jerusalem, mga kaigsunan, nga atong maliili sa pulong sa Ginoo. O hinaot pa, nga kung unsay mo nakatunan sa pulong sa Ginoo, barugan imo. Barugan yun nato mga igsoon. Ayaw tuguti nga sa sunod na sad nimong lakang, nausab na sad kay nakakita kag Kristohanon dito nga na siya gibuhat, nga wa na ito gibuhat. Nga mo ka, buhat mo nila lagi. O, kabantay mo, sa unang panahon, pag makakita ka, baptist gani, magsayal gina. Pero karon daghan na kayong baptist, ang babae, mga arsunis. Mag-short. Short, yun. Short. Not here. But what about pastor out there? Wala man ka dito sa gawas, pastor. O ako ra day imuhang gihimuong rason nganong di ka magkarsunis pagkadako nimo sayop. Modest apparel.
What is for ladies, for ladies. What is for men, for men. Dili pwede ang lalaki musulob og pambabay. Dili pwede ang babay musulob og panlalaki. Klaro kayo na. Ang lalaki dapat mubo ang buhok, ang babay dapat taas ang buhok. Klaro kayo na. Amen? So di na ito nausbon, kay magitudlo man as Bible. Pero karon daghan na kaayo, oy. Daghan na kaayo mga babae, mga kaigsuonan nga mamantalon na. Muna, makitaan po nato na apoy mga lalaki na nayal na. Yun na yung mga lalaki, kamuray kabaw. Hagbay na kung tago-tago, ani. It's about time to reveal the truth. Mauba. Sao na lang. Di na ito na i-allow mga igsoon because there is a standard. Dapat na ay standard ang church. Dapat ang atong standard ginalig-on sa pagtuo. Mo na importante kayo ang pagtuo. So standard, church standard and faith naa dapat sa atong kinabuhi isip usa ka simbahan. So I hope nga naaten na learn ani this morning mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, salamat kaayo Lord sa panalangin sa imong pulong nga imong gihatag today. Salamat kaayo Lord sa church in Jerusalem. Tuguti Lord nga ang nahisulat isip, example sa among pagpangalagad nimo karon. Amo gyud nga katunon ug tuhuan. And help us, Lord, to do it also. I pray that you will bless your people, dear Lord, to commit their life to you once again. Nga bisag unsa pay buhaton sa uban nga wala na nahisubay sa imong pulong, dili mi mo kopya, Lord, tungod kay wala man na nimo gitudlo. And please give us courage and help us to stand strong sa kamatuoran, Lord, and not to humiliate others also, but to be patient and just to keep the truth, to do what is right without hurting others. Thank you once again, dear God, for this opportunity to serve. And thank you, Lord, for the altar call today. I pray, dear God, that you will bless your people to come, to bow down before you, to kneel down, oh God, before you this morning, to commit their life, to ask your help and guidance as they serve you, oh God, in your church. Thank you, Lord, and this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen.